Sa isang malaking kumpanya sa Maynila, kilala ang isang lalaki na si Manuel de la Cruz. Ngunit hindi siya kilala bilang boss, opisyal, o profesional, kung hindi bilang janitor na araw-araw ay nakasuot ng kupas at maduming uniforme. Lagi siyang nakayuko, tahimik at abala sa paglilinis ng sahig, pagpupunas ng salamin, at pagtatapon ng basura. Para kay Manuel, ganito man ang trabaho niya, pero may dignidad pa rin ito. Tuwing 6:00 ng umaga, bago pa dumating ang mga empleyado, nasa opisina na siya. Bitbit ang lumang walis, map, at balde ng tubig. Pinagmamasdan niya ang sahig na dahan-dahan niyang nililinis, na para bang doon lamang siya nagiging bahagi ng kumpanyang iyon. Subalit hindi lahat ay marunong rumispeto. Kabilang na nga rito si Sir Jeffrey Santos, isang ambisyosong supervisor na mataas ang tingin sa kanyang sarili. Sa tuwing madadaan si Jeffrey sa koridor at makikita si Manuel na nakaluhod habang naglilinis, lagi niya itong binabato ng masasakit na salita. "Hoy Manuel, bilisan mo nga dyan. Baka madapa pa ako dyan sa sobrang bagal mo. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng trabaho na mas bagay sa marumi mong itsura." Sabay hagis ng papel sa basurahan. Ngunit madalas ay hindi ito pumapasok. Kaya naman si Manuel pa rin ang napipilitang pumulot. Tahimik lamang si Manuel, kahit masakit ang mga salita. Pinipili niyang lunukin ito. Hindi dahil sa mahina siya, kung hindi dahil alam niyang wala siyang mapapala kung papatol siya. Ngunit sa likod ng katahimikan niya, ay mayroong mga pangarap siyang matagal nang nakatago. Pag-uwi niya, sa isang maliit na barong-barong, sasalubungin siya ng kanyang mga magulang, si Aling Mercy at Mang Dolfo. May edad na ang dalawa, kapwa mayroong sakit, at si Manuel ang kanilang inaasahan. "Anak," sabi ni Aling Mercy, habang nilalagyan ng sabaw ang kanilang hapag. "Pasensya na ha, ito lang ang mayroon tayo." Ngumiti si Manuel at maraang sumagot. "Nay, sapat na po ito. Ang mahalaga po ay kumakain tayong magkakasama." May isang tao ring nagbibigay ng inspirasyon kay Manuel. Ito ay si Rachel Tan, isang mayamang empleyado ng kumpanya. Napakaganda nito, edukada, at kabaliktaran ng kanyang estado sa buhay. Bagaman madalas lang niya itong nakikita mula sa malayo, pero dama niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso tuwing ito ay dumadaan. Ngunit sa isip niya, imposibleng mapansin siya ng isang tulad na Rachel. Sino ba naman siya? Isang janitor lang naman. Samantala, ang kumpanya ay nasa gitna ng malaking pagbabago. May nakatakdang promotion para sa bagong branch manager. Maraming mata ang nakatutok, at isa sa mga pinaka-excited ay walang iba kung hindi si Sir Jeffrey. "Wala nang iba pang karapat-dapat kung hindi ako," bulong ni Jeffrey kay Miguel, ang kanyang kaibigan sa opisina. Ngumisi ito. "Sigurado yan, tol. Wala namang ibang mas magaling pa kesa sa'yo dito eh." Ngunit ang hindi nila alam, tahimik na minamasdan ni Mr. Wang, ang may-ari ng kumpanya, ang bawat kilos ng kanyang mga empleyado. At sa likod ng maduming damit ni Manuel, may isang sikreto na unti-unting mabubunyag. Maaga pa lamang ay abala na sa paghahanda sa Sir Jeffrey Santos. Hindi siya tulad ni Manuel na simpleng uniforme lamang ang suot. Sa halip, makikita siyang nakabarong na mamahalin. Suot ang makintab na sapatos na bagong bili mula sa isang imported na brand. Ang buhok niya ay laging maayos. Pinapahiran pa ng pumada para kumintab. Sa isip ni Jeffrey, siya na ang susunod na branch manager ng kumpanya. Hindi ito haka-haka lamang, kung hindi paniniwala na halos tiyak na. Lahat kasi ng palatandaan ay tila pabor sa kanya. May magandang record siya sa benta, magaling sa mga presentation,
At higit sa lahat, magaling makisipsip sa mga nakakataas. Pagdating sa opisina, sinalubong siya ng kanyang kaibigan na si Miguel. "Tol, sigurado na to," ani Miguel, sabay tapik sa balikat ni Jeffrey. Ngumisi si Jeffrey. "Oo nga bro eh. Alam mo namang matagal ko nang pinaghihirapan to. Kung hindi ako mapopromote, ewan ko na lang kung sino." Ngunit bago pa matapos ang usapan nila, napansin ni Jeffrey si Manuel na naglalampaso ng sahig sa hallway. "Hoy janitor," sabi ni Jeffrey. "Tignan mo, may dumi pa rin dyan oh. Gusto po bang madapa ang boss natin? Ano ba? Yan lang naman ang trabaho mo, hindi mo pa magawa ng maayos?" Tahimik lamang si Manuel. Pinunasan niya ang tinuturo ni Jeffrey. Hindi siya sumagot, pero ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Mga empleyado na minsan ay naiilang sa sobrang yabang ni Jeffrey, ngunit walang naglalakas ng loob na kumontra. Sa isang sulok, hindi nakaligtas kay Mr. Wang, ang matandang may-ari ng kumpanya, ang eksenang iyon. Nakatayo siya sa may bintana ng kanyang opisina. Pinagmamasdan ng simpleng asal ni Manuel at ang kayabangan nitong si Jeffrey. Bagaman hindi halata, nakaukit na sa isipan niya ang pagkakaibang iyon. Makalipas ang ilang oras, dumating si Rachel Tan, nakasuot ng eleganting corporate dress. Agad itong bumati kay Jeffrey. "Good morning, Sir Jeffrey," wika niya. Agad namang ngumiti si Jeffrey at sagot, "Good morning, Rachel. Huwag ka nang mag-alala. Soon tatawagin mo na akong Manager Jeffrey." Napailing si Rachel at bahagyang natawa. Hindi dahil lumahanga siya, kung hindi dahil ramdam niya ang kapal ng mukha nito. Sa gilid, naroon si Manuel, nakamasid lang, at sa kanyang dibdib, dama niya ang kakaibang lungkot. Wala siyang lakas ng loob na lumapit. Ngunit sapat na ang presensya ni Rachel para magsilbing inspirasyon sa kanya na magpatuloy kahit mahirap ang buhay. Sa break room, patuloy ang pagyayabang ni Jeffrey sa kanyang mga kasamahan. "Wala na, akin na tong posisyon na to. Hindi ako papayag na maagawan ako ng kahit sino ha. Isa pa, kilala naman natin ang mga janitor at empleyadong walang silbi rito. Para lang silang alikabok na pwede mong walis-walisin anumang oras." Tumawa ang ilan, pero may mga nakaramdam ng kirot sa mga salitang iyon. Isa na nga roon si Manuel, na narinig ang lahat habang tahimik na nag-aayos ng basuran sa gilid ng silid. Hindi niya ipinakita, pero sa loob niya, tinamaan ang kanyang damdamin. Hindi niya alam, ang mga mapanlait na salitang iyon ay unti-unti na palang mababaliktad kay Jeffrey, sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yabang, kung hindi sa kababaang loob. Sa isang sulok ng malaking gusali, habang tahimik na naglilinis, nakaupo si Manuel sa maliit na break area na para lamang sa mga utility staff. Hawak niya ang lumang basahan, ngunit hindi yon ang tinitignan niya. Sa halip, nakatitig siya sa maliit na peraso ng papel na lagi niyang daladala. Ito ay hindi ordinaryong papel, kung hindi isang sulat na ginawa niya para kay Rachel. Hindi niya ito kailanman naibigay dahil batid niyang mahirap para sa isang tulad niya na abutin ng isang babaeng galing sa mayamang pamilya. Ngunit sa bawat oras na nakikita niya si Rachel na dumaraan sa hallway, ramdam niya ang inspirasyong magpatuloy. Habang umunguya ng tinapay na binili niya sa kanto, biglang dumating ang kanyang ina, si Aling Mercy. Dala ang baon para sa kanya. "Anak, eto, niluto ko to para sa'yo. Paborito mong adobong kangkong. Alam kong hindi ka pa nabubusog sa mga tinapay na ganyan." Ngumiti si Manuel at marahang kinuha ang lalagyan. "Salamat po, Nay. Sapat na po ito para sa akin. Huwag ka na pong magpakapagod. Dapat ay nagpapahinga ka lang po sa bahay." Ngunit kahit may ngiti sa kanyang mukha, alam ni Manuel na lumalala ang karamdaman ng kanyang mga magulang. Nais niya silang maiahon sa hirap. Nais niyang magkaroon ng sariling bahay. At higit sa lahat,
Nais niyang ipagmalaki na kaya niyang tumayo sa sariling mga paa. Samantala, doon sa kabilang dako, patuloy naman ang pagayabang ni Jeffrey. Sa kanyang isip, siya lamang ang karapat-dapat sa promotion. Di ba't ako ang may pinakamataas na sales dito? Ako ang laging pinupuri ng mga boss tuwing presentation. Lagi niyang sinasabi sa mga tao sa kumpanya. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, hindi alam ni Jeffrey na matagal nang minamasdan ni Mr. Wang si Manuel. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita niya kung paanong tahimik at tapat ang janitor na ito. Sa tuwing may basurang nakakalat, si Manuel kaagad ang kumikilos. Sa tuwing may empleyadong natatapilok, si Manuel ang unang sumusugod para tumulong. Hindi niya kailanman hinayaan na maging sagabal ang kanyang tungkulin sa iba. Isang gabi, matapos ang trabaho, naglakad si Manuel pauwi sa kanilang barong-barong, kasama ang kanyang amang si Mang Dolfo, na bagaman mahina ang katawan, ay lagi pa ring umaalalay sa kanya. Anak, wika ni Mang Dolfo, huwag mong isipin na maliit ang trabaho mo at mababa. Mas malaki ang halaga ng taong marunong magpakumbaba kesa sa taong puro yabang lang ang alam. Napatingin si Manuel sa kanyang ama. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi niya kailanman pinangarap na maging mayaman. Ngunit gusto niyang patunayan na kahit sino, kahit janitor lang, ay may pwedeng marating. Samantala, sa opisina, unti-unti nang kumakalat ang balitang malapit nang i-anunsyo kung sino ang magiging branch manager. Mas lalong nagiinit ang ulo ni Jeffrey, lalo na't hindi pa rin niya alam kung siya na nga ba talaga ang napili. At sa bawat araw na lumilipas, dumadalas ang kanyang pang-aapi kay Manuel na hindi niya alam, sa kabila ng maruming damit ng janitor, naroon ang susi sa isang pagbabago na magpapabagsak sa kanyang sobrang kayabangan. Umaga ng Lunes, lahat ng empleyado ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang uniforme. Ang bulungan sa bawat sulok ng opisina ay iisa lang, ang malaking anunsyo ng bagong branch manager. Hindi maitago ni Jeffrey ang kanyang kasabikan. Nakataas ang kanyang noo. Tila ba nakahanda na siyang tumanggap ng papuri. Bro, eto na to bro, bulong niya kay Miguel. Mamaya, maririnig na ng lahat ang bago nilang boss. Ako na yun. Ngumisi naman si Miguel. Walang duda tol, para sa'yo talaga yan. Napakagaling mo kaya? Sabi ng sipsip niyang kaibigan. Samantala, si Manuel ay abala pa rin sa kanyang gawaing paglilinis. Habang pinupunasan niya ang mesa sa conference hall, kung saan gagawin ang anunsyo. Pinagmamasdan niya ang mga upuang mamahali na hindi niya kailanman naisip na uupuan niya. Ang kanyang puso. Wala siyang inaasahan kung hindi matapos ang kanyang trabaho sa araw na yon at makauwi ka agad sa pamilya. Hoy Manuel! Sigaw ni Jeffrey mula sa pinto. Bilisan mo dyan ha. Baka madumihan mo pa ang sahig bago magsimula ang meeting. Tandaan mo, importante ang araw na to para sa akin. Tahimik lang na tumango si Manuel. Hindi na siya nasasaktan, sapagkat sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Maya-maya, dumating na si Mr. Wang, ang matandang may-ari ng kumpanya. Nakasandal ito sa kanyang tungkod, ngunit hindi may kakaila ang bigat ng kanyang presensya. Tumahimik ang buong silid. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Good morning, panimula ni Mr. Wang. Mahina ngunit matatag ang tinig. Alam kong sabik na kayong lahat na malaman kung sino ang itatalaga bilang bagong branch manager. Nagsimulang mag-ingay ang mga bulungan. Halos lahat ay tumingin kay Jeffrey, na noon ay ngiting-ngiti, na para bang sigurado na talaga siya sa kanyang kapalaran. Ngunit bago pa i-anunsyo, saglit na tumigil si Mr. Wang at tumingin sa paligid. Napansin niya roon si Manuel na nakatayo sa isang sulok. Nakayuko habang bitbit ang kanyang map at balde. Ngunit bago pa ang lahat,
Dagdag ng matanda. Nais kong ipaalala na ang isang leader ay hindi nasusukat sa talino lamang, kung hindi sa puso. Ang tunay na pamumuno ay nakikita sa kababaang loob at malasakit sa kapwa. Nagtawanan ng ilan. Iniisip na sermon na naman iyon. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila tumagos kay Manuel. Samantalang si Jeffrey, lalo pang lumapad ang ngiti. Ako na yun! Ako talaga yun! Bulong niya kay Miguel at sa iba pa. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita itong si Mr. Wang. Ang napili ng kumpanya bilang bagong branch manager ay walang iba kung hindi. Tumigil siya sandali. Parang bumagal ang oras. Lahat ay nakatitig. Nakabuntong hininga. Nag-aabang ng pangalan ni Jeffrey. Pero ang sumunod na pangungusap ay bumaligtad sa lahat at nagpawindang sa iba. Ang napili ng kumpanyang ito bilang bagong branch manager ay walang iba kung hindi si Manuel de la Cruz. Nagulat ang lahat. Hindi sila makapaniwala. Ang ilang empleyado ay ha? Sabay tingin sa isa't isa. Napatingin si Jeffrey kay Mr. Wang. Halos hindi makapaniwala. Ano? Janitor? Sigaw niya sa kanyang isip. Samantala, si Manuel naman ay nanatiling nakatayo sa sulok. Hawak pa rin ang map at balde. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Napatitig siya kay Mr. Wang, ngunit hindi niya magawang magsalita. At sa gitna ng katahimikan, tuluyan nang nabasag ang ilusyon ni Jeffrey, na ang yabang at pagmamataas ang susi sa tagumpay. Lahat ng iyon ay mali pala at pawang ilusyon lamang. Biglang nag-uumapaw ang mga bulungan sa buong conference hall matapos i-anunsyo ni Mr. Wang ang pangalan ni Manuel. Hindi makapaniwala ang lahat ng mga empleyado na ang kanilang janitor na araw-araw ay nakikita nilang naglilinis ng sahig at inaapi-api, ngayon ay bagong branch manager na nila. Imposible to. Nasisiraan na ba si Mr. Wang? Janitor lang siya, hindi ba? Sabi ng iba. May ilan namang napangiti. Alam nilang may kakaiba kay Manuel na matagal na nilang napapansin, ngunit hindi nila masabi-sabi. Pero hindi lahat ay natuwa. Pinakamalakas ang naging reaksyon ni Sir Jeffrey. Tumayo siya. Inangat ang kamay at walang pakundangan na sumigaw. Sandali lang, Mr. Wang. Ano to, biro ba to? Galit na tanong niya. Hindi pwede. Ako ang karapat-dapat dito. Ako ang may pinakamataas na benta. Ako ang may pinakamagandang record. Ako ang... Pinutol siya ni Mr. Wang. At ikaw rin, ang may pinakamalaking yabang at sukdulang kasasama ng ugali mo. Napatahimik ang lahat. Ang mga mata ng mga empleyado ay unti-unting tumingin kay Jeffrey. Parang may tinamaan sa bawat salita. Mr. Santos, patuloy ni Mr. Wang. Ilang beses na kitang pinagmamasdan. Oo, magaling ka sa numero, pero kulang ka sa puso. Sa bawat pagkakataon, nakikita kong tinatapak-tapakan mo ang mga nasa ibaba mo. Ang isang tunay na pinuno ay hindi ganyan. Lalong namula ang mukha ni Jeffrey sa inis. Tila ba sasabog ang kanyang ulo. At siya, sabay turo kay Manuel. Janitor lang siya, di ba? Ibig mo sabihin siya yung nararapat? Paano siya gagawing manager? Hindi naman marunong sa negosyo yan. Wala yang alam. Lahat ay natigilan. Si Manuel, nakayuko pa rin. Halatang nahihirapan sa bigat ng sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Mr. Wang na mismo ang sumagot. Manuel might not have the degree you have, but he has what you lack, and that's the integrity. Ilang beses ko siyang nakita na tumutulong ng walang kapalit, nagsusumikap ng walang reklamo, at kumagalang sa lahat ng tao dito, bata man o matanda.
Yan ang klase ng leader na kailangan ng kumpanya ko. Nagpatuloy ang bulungan. Ang iba ay napangiti at tumango. Tila sang-ayon sa matanda. Pero si Jeffrey, hindi pa rin natitinag. Lumapit siya kay Manuel. Halos idikit ang mukha. Manuel, sabihin mo nga, karapat-dapat ka ba talaga? Sabi niya. Tahimik lang si Manuel. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa habang hawak ang map. Ngunit dahan-dahan siyang nag-aangat ng tingin. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng malinaw at matatag. Sa totoo lang, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Pero isa lang ang alam ko. Gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang tiwalang ibinigay ni Mr. Wang at ng kumpanya. Parang biglang tumahimik ang buong paligid. Ang simpleng salita ni Manuel ay mas malakas pa kaysa sa pagyayabang ni Jeffrey. Sa nakalipas na mga buwan. Ngunit hindi pa tapos si Jeffrey. Tumalikod siya. Nagngingit-ngit sa galit at bumulong kay Miguel. Hindi ako papayag, pre. Gagawan ko ng paraan para matanggal siya. At doon na nga nagsimula ang mas malaking laban. Hindi lamang para kay Manuel, kung hindi para sa kanyang dangal at para sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng anunsyo, tila hindi mapakali si Sir Jeffrey. Habang naglalakad papalabas ng conference hall, halos ayaw niyang pansinin ang mga kasamahan na nakatingin sa kanya. Ang dating tikas at yabang ay napalitan ng galit at pagkadismaya. Sa pantry, agad niyang kinausap si Miguel. Hindi ako papayag na ganun-ganun na lang, bro. Badiin niyang wika. Isang janitor ang papalit sa akin? Anong mukha ang iharap ko sa mga tao? Nagkibit balikat si Miguel, pero halata ring nag-aalala. Tol, baka wala na tayong magawa niyan. Si Mr. Wang na mismo ang nagdesisyon. Ngumisi si Jeffrey, malamig at mapanlin lang. Lahat ng desisyon, pwedeng mabago. Kailangan lang na may mabunyag patungkol sa kanya. Mula noon, nagsimula na ang bulong-bulungan sa opisina. May nagsasabing si Manuel daw ay may nakaraan na hindi maganda. May mga kumakalat na chismis na nagnakaw raw umano siya sa dati niyang trabaho. Ngunit ang lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang nitong si Jeffrey at ng ilang mga kasabwat. Isang hapon, habang naglalampaso si Manuel, may lumapit na isang empleyado. Manuel, totoo ba na kaya ka raw nakapasok dito? Ay dahil may kilala ka sa mga HR at may kaso ka raw dati? Natigilan si Manuel. Napayuko siya. Hindi niya alam kung paanong sasagutin. Hindi po totoo yan. Wala po akong alam dyan. Ngunit ramdam niyang may mga matang nagmamasid. Naghihintay kung may pagkakamali pa siya. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin siya sa kanyang tungkulin. Kahit ramdam niya ang malamig na tingin ng iba, hindi niya inayaang matabunan ang kanyang pangarap na makatulong sa kanyang pamilya. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang ama, si Mang Dolfo, na nakaupo sa lumang upuan. Anak, may narinig akong sabi-sabi na may ayaw sa iyo sa trabaho mo. Napayuko si Manuel. Hindi na nagulat na umabot na yon sa kanilang maliit na komunidad. Tama po kayo, Tay. Pero wala po akong ginawang masama. Siguro po, sinusubok lang ako ng panahon. Hinawakan siya ni Mang Dolfo. Manuel, lagi mong tatandaan, kapag ikaw ay may malinis na konsensya, walang sino mang makakapagpabagsak sa iyo. Ang katotohanan, kahit anong tago, lilitaw at lilitaw, anak. Kinabukasan, dumating si Rachel Tan sa opisina. Nakita niya si Manuel sa hallway at napansin niyang tila mabigat ang iniisip nito. Sir Manuel, Mahinahon niyang wika. narinig ko ang mga chismis. Huwag mong intindihin yon. Alam kong hindi ka ganon. Nagulat si Manuel. Hindi inaakalang kakausapin siya ng babaeng matagal na niyang hinahangaan. Salamat, Ma'am Rachel. Malaking bagay po ang sinabi niyo.
Ngunit habang unti-unting nakakakuha ng simpatya si Manuel, lalo namang nagngingit-ngit sa galit itong si Jeffrey. Hindi ako titigil, bulong niya sa sarili habang nakatanong sa opisina ni Mr. Wang. Kung kinakailangan, sisirain ko siya sa harapan ng lahat. At doon nagsimula ang pinakamalaking hamon kay Manuel. Ang hamon ng paninira, kasinungalingan, at intriga. Sa likod ng kanyang maduming uniforme, kailangan niyang patunayan na hindi siya basta-bastang matitinag. Isang linggo matapos i-anunsyo ang bagong branch manager, mas lalong naging mabigat ang araw ni Manuel. Halos kada sulok ng opisina, may naririnig siyang bulong. Mga chismis na sinasadyang palakihin ni Jeffrey, na siya raw ay magnanakaw, gumagamit daw ng koneksyon, at hindi raw siya marunong magpatakbo ng negosyo. Isang umaga, ipinatigil ni Mr. Wang ang lahat ng trabaho at ipinatawag ang buong empleyado sa conference hall. Ngayong araw, aniya, gusto kong matapos na ang mga bulong-bulungan. Ang kumpanya ay hindi uunlad kung may kasinungalingang umiikot. Naroon si Jeffrey, nakangisi. Akala niya ito na ang sandaling ibabagsak si Manuel. Ayos, effective, bulong niya kay Miguel. Sa wakas, matatanggal na yung janitor na yan. Tahimik lamang si Manuel habang nakaupo. Nakatungo. Ngunit ramdam ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Tumayo si Mr. Wang at dahan-dahang naglakad papunta sa harap. Maraming bumubulong laban kay Manuel, panimula ng matanda. Ngunit bago kayo maniwala sa sabi-sabi, nais kong ipakita sa inyo ang katotohanan. Binuksan niya ang isang folder. Lahat ng mga mata ay nakatuon doon. Manuel has been working in this company for years. At bago pa siya naging janitor, alam niyo bang siya ay isang scholar ng foundation ng kumpanya? Siya ay nakapagtapos sa kursong business management. Ngunit dahil sa kahirapan at karamdaman ng kanyang mga magulang, pinili niyang magtrabaho muna bilang janitor upang masuportahan sila. Nagulat ang lahat. Ang bulungan ay napalitan ng pagkabigla. Hindi totoo na siya ay magnanakaw. Ang totoo, siya ang isa sa mga taong palihim na tumutulong sa kapwa-empleyado. Kahit maliit na bagay. Ilang beses na siyang nag-abono para sa kulang na budget ng maintenance team. Ngunit hindi niya kailanman ipinagyabang ang bagay na yon. Namilog ang mga mata ng karamihan. Ang tingin nila kay Manuel ay unti-unting nagbago. Samantala, namutla naman itong si Jeffrey. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Ngunit hindi pa tapos si Mr. Wang. At higit sa lahat, ako mismo ang nakasaksi sa kung papaano niyang pinulot ang mga papel na sinadyang ihagis nitong si Jeffrey na to. Kung paano niyang tinulungan ang empleyadong natapilok at kung papaano niyang tiniisang pang-api nang walang kareklamo. Yan ang pamumuno, hindi ang yabang, kung hindi ang kababaang loob. Tumahimik ang buong silid. Lahat ng mga mata ngayon ay nakatingin kay Jeffrey. Mr. Santos, mariing wika ni Mr. Wang. Ikaw ang nagpapakalat ng mga kasinungalingan. At sa halip na tumaas ang tingin ng mga tao sa iyo, lalo ka lamang bumagsak. Hindi na nakasagot pa si Jeffrey. Napayuko siya. At sa unang pagkakataon, ramdam niyang siya ang tunay na natalo. Dahan-dahang tumayo si Manuel. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagparatang. Sa halip, tumingin siya sa lahat at nagsalita. Hindi po ako perpekto, pero gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang tiwala ng kumpanya. At sana, kahit isang beses, matutunan natin na ang dangal ng tao ay hindi nasusukat sa damit na kanyang suot. At doon naramdaman ng lahat ang bigat at kahulugan ng kanyang salita. Makalipas nga ang ilang buwan, malaki na ang pinagbago ng kumpanya.
Sa pamumuno ni Manuel de la Cruz bilang bagong branch manager, ay unti-unti niyang napatupad ang mga pagbabagong may malasakit para sa lahat. Mula sa pinakamataas na opisyal hanggang sa pinakamababang kawani. Hindi siya nakalimot sa pinanggalingan. Araw-araw ay bumabati siya sa mga janitor, guard, at pati na rin mga utility staff, gaya ng pagbati ng isang tunay na kaibigan. Uy, kamusta? Kailangan niyo ba ng dagdag gamit? Laging tanong niya. Para kay Manuel, walang maliit na tao. Lahat ay mahalaga at lahat ay pantay-pantay. Ang mga empleyado na dati ay nagdududa sa kanya, ngayon ay buong puso ng sumusuporta. Sa bawat pulong, damang-dama ang respeto, hindi dahil sa posisyon niya, kung hindi dahil sa kanyang pagkatao. Samantala, si Sir Jeffrey, na dating puno ng yabang, ay tinanggal sa kumpanya. Ngunit hindi siya tuluyang tinalikuran ni Manuel. Isang araw, inabot niya ang kamay kay Jeffrey, na ngayon naguguluhan sa bagong direksyon ng kanyang buhay. Kung handa ka magsimula muli, tutulungan kitang makabangon, wika ni Manuel. Napaluha si Jeffrey. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Sa kanyang tahanan, masayang-masaya sina Aling Mercy at Mang Dolfo. Hindi na sila kailangang mag-alala patungkol sa gastusin at gamot. Tuwing hapunan, sama-sama silang kumakain ng masarap na pagkain na dati pinapangarap lang nila. Anak, wika ni Mang Dolfo, habang pinagmamasdan si Manuel. Pinatunayan mong hindi hadlang ang kahirapan. Para maging marangal, ipinagmamalaki ka namin. At si Rachel Tan, ang babaeng matagal nang iniidolo ni Manuel, ay hindi na lamang simpleng pangarap. Unti-unti na silang nagkakapalagayan ng loob. At higit pa sa kagandahan, nakita na Rachel ang tunay na puso ni Manuel. Mapagpakumbaba, tapat, at handang magsakripisyo. Isang gabi, habang magkasabay silang naglalakad papalabas ng opisina, ngumiti si Rachel. Alam mo, Manuel, matagal na kitang hinahangaan. Mahinang wika nito. Nagulat si Manuel, halos hindi makapaniwala. Ako po? Tumango si Rachel sabay sagot. Oo, hindi dahil sa manager ka na ngayon, kung hindi dahil kahit noon pa man, may mabuti ka ng puso. At doon napagtanto ni Manuel na minsan ang pinakamalaking gantimpala sa lahat ay hindi ang posisyon na yaman, kung hindi ang pagmamahal at respeto ng mga taong totoo. Mula nga noon, ang kwentong sa likod ng maruming damit ay naging inspirasyon sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Isang paalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa uniformeng kanyang suot, kung hindi sa puso at gawaing kanyang ipinapakita. At yan ang kwento ni Manuel, isang simpleng janitor na hindi sumuko, hindi nagpadala sa pangapi, at sa uli, nagtagumpay dahil sa kababaang loob. Kaya kabarangay, kung ikaw man ay nasa pinakamababang posisyon ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Sa likod ng maruming damit, maaaring naroon ang isang pusong kayang magpabago ng iyong mundo.